Brownlee. What can he do? With a hand in his face, it rattles in! Sa tatlong beses na naglaro ang Gilas sa Olympic qualifying tournament, in recent history mga kapatrol, ay ngayon lang nakakuha ng panalo ang Gilas at nakapasok sa semifinals at buhay pa ang ating Olympic dream. And Brownlee, hand in his face. Napakapangit ng simula ng Gilas at natambakan sila ng husto ng more than 20 points at 1 point. At hindi pa nakatulong ang pagkawala ng ating idol na si Kai Sotto sa laro dahil sa injury. And according sa ating legit source, ay dinala si Kai sa hospital for examination kung gaano kalala ang injury. At sa ngayon, ay clueless pa tayo kung makakalaro pa si Kai sa semifinals. Pero bumangon ang Gilas sa third quarter sa pamumuno ni Justin Brownlee, ang GOAT ng Philippine basketball. Lumabas na naman ang magic ni Brownlee at nilamangan pa ang Georgia sa third quarter bago pinaupo ang starters. And Coach Tim Cone let Sergio Perez do the damage on offense. In the last 5 minutes of the game, ay mukhang hindi na tinudo ng Gilas na kunin ang panalo dahil alam nila na kahit matalo sila ay pasok pa rin sila sa semis. And true enough, natalo ang Gilas by only 2 points, pero tayo pa rin ang maglalaro sa semis. Nahihirapan ang Georgia dahil pumutok ang Gilas galing sa rainbow area, shooting 13 out of 23 3 points field goal. Ito ang pumatay sa semifinal dream ng Georgia. And the fact na pumutok rin sina Dwight Ramos, Sergio Perez, Chris Newsome at Carl Tamayo. But it was the timely hits of Justin Brownlee ang bumuhat sa Gilas sa third quarter na kung saan doon tayo nakabangon. Pero hindi ito magiging makatotohanan ang lahat kung hindi dahil sa masterful plan ni Coach Tim Cone. Grabe rin ang in-game adjustment ni Coach Tim Cone na kung saan nung hindi kinaya ng Gilas ang speed and quickness ng Georgia, ay from man to man ay biglang nag-zone ang Gilas at ito ang nagiging turning point ng laro. Dito na nagsimulang ma-distract ang rhythm ng Georgia at nagsimula na silang magbintes sa kanilang mga 3-point shots. At ang kanilang penetration ay nasaraduhan na. Kaya tuloy nag-iba ang complexion ng laro dahil sa isang very simple adjustment ni Coach Tim Cone. Ang zone sa depensa at si Justin Brownlee naman sa opensa. Lahat ng mga depensa na nasa libro ay itinapon na lahat ng Georgia kay Justin Brownlee just to stop and minimize his impact. Pero walang kwenta ang lahat at namamayagpag pa rin ang magic ni Justin Noype, ang naturalized player ng Pilipinas na mas Pinoy pa compared sa iba dyan, na instead na makatulong sa Gilas, ay sila pa ang humihila pababa. Pero at the end of the day, it is a team effort at ito ang isang laro na talo tayo pero nakasmile pa rin ang lahat. Bago ang semis ngayong Sabado, ay balikan muna natin ang sinabi ni Coach Tim Cone bago nagsimula ang Olympic qualifying tournament, and I quote, "We are not here to win a game, but we are here to win the tournament, and in the process, makabalik ang Pilipinas sa Olympics. At kung makakalusot man tayo sa semis, ay may malaking possibility ang rematch ng Gilas at Latvia sa finals. Pagkatapos natin tambakan ang Latvia at habulin ang more than 20 points lead ng Georgia, I am convinced na kayang ipanalo ng Gilas ang semis, and in the finals, ay anything can happen." At eto ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Antonia Pasawa, excellent game Gilas. Yes, Kai Sotto played an all-around game as a Gilas center. Keep up the excellent game Gilas, and may God bless you all. Shoutout at Josefeno Langas. Talagang nagulat ako sa galing ni Kai. Itong skill set ang hinihintay ko na maipakita niya sa mga bashers niya. Keep up the good skills you played. At kahit talo ang Georgia, Gilas Pilipinas, pasok na sa FIBA Olympic Qualifying Tournament semis. 2 panalo na lang ang kailangan ng Gilas Pilipinas para makakuha ng ticket patungong Paris Olympics. Yan ay matapos silang makadikit kontra sa World Rank 23 na Georgia, 96-94, sa huling araw ng group stage sa Riga, Latvia,
nitong Huwebes ng gabi. 19 points pataas ang kailangang lamang ng Georgia para mapatalsik ang Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. At sa simula ng laro, ay ito ang pakay ng Georgia. Natambakan ang Gilas Pilipinas na umabot sa 21 points. Pero nakagawa ng paraan si Coach Tim Cone para mahanapan ng butas ang Georgia sa kanilang nilatag na zone defense. Kaya naman unti-unting nakahabol ang Gilas at nakuha pa ang kalamangan kontra Georgia. Ngunit sa dulo, nang lumamang na ang Georgia ng 3 puntos, ay hindi na pinilit ng Gilas na umiscore para maiwasan na umabot ang laro sa overtime na magbibigay ng panahon sa Georgia para subukang makuha ang 19 points na kalamangan. Nanguna para sa Gilas si Justin Brownlee na may 28 points, 8 rebounds and 8 assists. Nakatulong din sina Dwight Ramos and Seiji Perez na may tig 16 and 14 points respectively. Gilas Pilipinas ay nagtapos na pangalawa sa Group A to stay on track of ending a decades-long absence in Olympic basketball mula nung huling sumali sa 1972 Munich Games. Gilas Pilipinas secured its place in the semifinals. Matapos ang pagpanalo over world number 6 Latvia, ang Gilas ay nagtapos na pangalawa sa Group A na may 1-1 card. Isang bagong pag-asa si Justin Brownlee na may 28 points, 8 rebounds and 8 assists habang binambangon ng Gilas ang kanilang panimulan na medyo mahina na nagresulta sa kanilang pagkabaon ng over 20 points. Ang Georgia na tinalo ng Latvia ng 83-55 ay kinakailangang manalo ng hindi bababa ng 19 points upang makapasok sa semifinals, ngunit lumaban ang Gilas sa tulong ng matibay na performance mula kina Seiji Perez, Dwight Ramos and Chris Newsome. Dwight Ramos crunched out 16 points, 5 rebounds and 5 assists. Seiji Perez fired 14 points on a perfect 6 of 6 clip off the bench, and Chris Newsome chimed in 13 points, 6 assists and 4 rebounds. I just really want to compliment our guys. They went down 20 and it could have been an easy panic time. They worked their way back into the game. They really showed their resilience. Yan ang sabi ng Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cone. Down 93-96 with 14 seconds remaining. Meron pa sanang panahon para ma-force ang overtime ng Gilas, pero pinili ng team na magpatalo na lang sa Georgia para wala ng panahon para mabigyan ng pagkakataon ang Georgia na makalamang ng 19 points.